ha? So ito na nga, mga kababayan, unahin natin itong kay Yussi Claire Castro. Yung tirada ni Yussi Claire, mga kababayan, kay Tano. So mga kababayan, ganito po kasi yan. Actually, hindi po ito video ha. Ito po ay post. No? Nga babasahin ko lang. Mula po ito sa Pilipinas Today. Tatanggalin ko lang yung ating iPad ha. Ayan po mga kababayan. Ito po ay post sa Pilipinas Today. Kung nakita nyo po ha, Pilipinas Today post po yan. Kahit baliktad po yan, babasahin ko po para sa inyo. Oo, ayan si Yussi Claire at saka si Cayetano. Kung naalala niyo mga kababayan, no, bumuo po ng resolusyon itong mga senador na ni Digong, no, mga senador ni Digong. Ito po ay binara ni Yussi Claire Castro sa kanyang live. Gusto ko lang reaksyonan to kasi maganda yung reaksyon ni Yussi. Oh, ang laki ng ang laki talaga ng impact ng reaksyon niya, yung sabi ni Yussi. Kasi ganito, mga kababayan. Ito kasi mga Duterte senators, no? Isa na si Alan Cayetano na nagsabi, nag-file sila ng resolusyon para pauwiin si Digong kasi nga daw isipin daw nila or natin itong kapakanan ni Digong matanda na daw. Pilipino din naman daw yan. So, ang mangyari, matanda na, gusto daw makapiling ng pamilya, kahit mamatay man lang, at least nasa lupa, no? Na pinanganakan ni Digong, at least sa lupang Pilipinas mamatay. Sabing ganon. Ngayon, mga kababayan, sabi pa ni Cayetano, na isipin daw natin yung nararamdaman ng pamilya ni Digong. Yung hinagpis, di ba? Yung puot, yung lungkot na hindi nila makapiling ang kanilang ama or kanilang kamag-anak nang mamamatay na lang sa ibang bansa. Much better daw sa Pilipinas lang. At least kahit nakakulong, nasa Pilipinas lang. Yun ang sabi. So ngayon ito mga kababayan, ito ang post ng Pilipinas Today. Ang sabi, sa kanyang vlog ni Yussi Claire Castro nitong Oktubre 2, sinabi ni Presidential Communication Office or PCO Undersecretary Claire Castro na naguguluhan siya kung paano ang bigla na lang makadiyos na tulad ni Senator Alan Peter Cayetano ay ipagtanggol na masailalim sa house arrest ang isang akusado sa crimes against humanity na tulad ni dating Pangulong Duterte. Nag-react si Yussi Claire Castro sa paliwanag ni Cayetano kung bakit pinapaboran nito i-adapt ang Senate Resolution number 144 na humiling sa International Criminal Court or ICC na isailalim sa house arrest si Duterte. Katwira ni Cayetano, 80 anyos na daw ang dating Pangulo. At bagamat aminadong wala siyang aktual na impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni Duterte, ayon siyang huwag nang ilagay sa isang detention facility si Duterte bilang humanitarian consideration. Pero buwelta naman ni Yussi Claire Castro, kung ikononsidera ni Cayetano ang kapakanan ni Digong, ay sana inalam din ng senador na si Cayetano ang damdamin ng mga pamilyang naulila ng war on drugs ni Duterte. Sakaling mapalaya ang dating Pangulo mula sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Diba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito kung mapapansin ninyo mga kababayan, bakit sa Pilipinas, diba? Bakit yung mga senador na binuto ng taong bayan para magserbisyo at protektahan ang taong bayan, bakit doon sila nakapokus at nagprotekta sa isang kriminal? Di ba? Kita mo yan mga kababayan, kita nyo yan. Tama naman ang sinabi ni Yusek. Ikinonsidera ni Cayetano ang kapakanan ni Digong, ay sana inalam din ni Cayetano yung side ng mga biktimang ipinapapatay ni Digong. Kasi kung tutuusin, si Digong, ulitin ko sa inyo mga kababayan, si Digong mamatay man yan, bilyonaryo yan. Si Digong mamatay man yan, naranasan niya ang luxury life. Naging presidente ka, hindi ka luxury. Ano yung tanga lang? Diba? Si Digong mamatay man yan, naranasan niyang humawak, no? At barya lang sa kanyang 1 milyon. Paano yung mga napatay na hindi dinaan sa due process? Diba?
Kaya nakakalungkot lang pong isipin na binoto kayo ng taong bayan dyan mga senador na 15 sumasang-ayon. Na pauwiin si Digong at i-house arrest kasi matanda na. Samantalang yung mga pinapatay ni Digong, diba? Iniisip ba ninyo mga senador? Diba? Ipinunto rin ni Jose Claire Castro kung paanong hindi naman umano ipinagtanggol ni Cayetano noong kapakanan ng mamamayang liberal, Leila de Lima, ng halos 7 taong nakulong sa Philippine National Police Custodial Center dahil sa drug charge na huli ay naibasurang lahat ng korte. Diba? Bakit hindi ipinagtanggol ni Cayetano noon na si Leila de Lima ay ikinulong dahil lang sa fake accusation, fake witness, at kalaunay inamin ni Kerwin Espinosa na siya ay pinilit na paamining sangkot si de Lima kahit hindi naman totoo. Ano to? Kapag kaalyado, kampihan. Kapag hindi kaalyado, deadman na lang. Ano to? Kapag kapwa mo politiko, tutulungan. Kapag ordinaryong taong biktima sa war on drugs, deadman na lang. Bakit? Hindi nyo iniisip yung kapwa politiko ninyo, hindi kayo ipapanalo niyan. Ang nagpapanalo sa inyo, yung tao. Yung butante. Kaya ito bilang aral sa mga politician, kapag kayo po'y manalo, wag po kayong makalimot bumalik sa mga taong bumuto sa inyo. Iwasan nyo po yung lumang kalakaran ninyo na kapag eleksyon, kahit napakalayong bundok, kahit nandun sa Kantoratoy, nararating ninyo. Biruin ninyo yung lugar ni Wangud na 5 oras kang lakaran paakyat sa bundok, nararating ninyo pag eleksyon. Pero kapag nanalo na kayo, putang ina ninyo, hindi nyo na nga masisilip doon kung yung dating damo na naapakan mo, tumubo na ba o hindi pa. Di ba? Ganyan ang sakit nitong mga politician, mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat, pero majority. Di ba? Majority yan sa mga politician. Walang exempted. Sa totoo yan. Kapag darating ang eleksyon, putang ina, araw-araw kayo kung saan-saang lugar kayo napapadpad. Di ba? Kapag tapos ng eleksyon, nanalo na kayo, putang ina nyo, hindi na kayo mahahagilap. Meron pa nga kayong mga mga kasabihan na, kapag ako nanalo, ako si Kent Garcia, mabilis lapitan, hindi mahirap hanapin. Putang ina nung nanalo, si Kent Garcia nasaan? Andun sa opisina, bago ka makapasok sa upuan niya, bago ka makaubot, magpa-schedule ka pa. Pero pagka-eleksyon, putang ina, kahit amoy tae yung kamay ng tao, hinahawakan mo. Kahit mambaho ng hininga, kakagising lang kasi nangangampanya ka, wala kang pake. Bakit? Kasi kailangan mo ng boto. Putang ina, hit putik-putik. Ang putik na nasa palayang nag-aani, puro linta. Kahit nga didikitan ka na ng linta pupuntahan mo Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Kapag dating eleksyon, itong mga putang inang politician, kahit napakalalim na ilog hanggang dibdib yung baha, tatawirin nila. Para makita lang na sincere. Di ba, Ma'am Asinet? Maraming salamat. Yung iba nga, kumakain na gamit takip ng kaldero Kita nyo, Ma'am Zoe? Yung iba, dahon ng saging, kinakain Kita nyo? May mga ganyan. Yung iba nga, nagbubuhat ng niyog. Yung mga kopra. Nagbubuhat. Yung iba, tumutulong mag-ani, tumutulong magtahi. Parang may makita lang. Puki ng ina. Di ba? Tapos pag nanalo, hindi mo na makikita. Minsan makakalimutan na, ikaw ba yung tinulungan ko? Ikaw ba yung inangkasan ko? Ikaw ba yung nag-backride sa akin? Hindi na maaalala. Di ba? Ipinunto rin ni Castro kung paano hindi na umano ipinagtanggol ni Cayetano noon ang kapakanan ni mamamayang liberal Representative Leila de Lima ng halos 7 taong nakakulong sa Philippine National Police Custodial Center nang dahil sa drug charge na huli ay naibasurang lahat dahil kwento lang. Gawa-gawa lang. Si Cayetano ay running mate ni Duterte ng kumandidato sa pagkapangulo noong 2016. Naihilalal si Duterte pero natalo si Cayetano. Alam nyo naman pala. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. Ma'am Lily Tunini, po. Like po tayo, mga kababayan. Alam nyo na. Kaya, sa sunod, hindi na to papanalunin. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, huwag nyo nang panalunin. Kita ninyo, ito si Cayetano, si Marcoleta, pareho to Anong mga pangako nila noon? Yung 10,000 ayuda bawat pamilya. Asan yung 10,000? Yung pamilya dati na pinangakuan mo, nagkaapo na lang. Wala pa rin natanggap. Si Marcoleta, kapag ako nanalo,
Yung 2,000 pababa na bill ng Meralco, gawin nating libre. Putang ina nyo. Asan yung libre? Ang ina nyo. Nakakamura talaga. Diba? Nakakamura. Huwag kayong magalit sa akin. Kay totoo yan. Sa mga magtatanong, asan yung pruweba? Pumunta kayo sa TikTok. Nandun nagyayaw-yaw sa entablado yung mga hayop na yan. Nangako 10,000 bawat pamilyang Pilipino sa ayuda. Yung isa naman kapag ako nanalo, yung 2,000 consumption ninyo sa kuryente pababa, gawin nating libre. Putang ina mo. Libre yung mata mo, mukha kang aso, hayop ka. Yeah? Tahol ka ng tahol. Magkarabis ka niyan. Diba? Yun. Totoo, mga kababayan. Di tayo nagsisinungaling. Totoo yan. O huwag kayong masaktan sa akin. Pupuntahan ka na natin? Pupuntahan kaya natin. O, hanapin natin ito. Ito, pakita natin na. Marcoleta. Toke. Meralco. Kita mo yan, Marcoleta, huwag magalit sa akin. Sinabi mo yan. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Tangina, saan yung libre mo ngayon? Nasaan yan? Halos lahat ng kandidatong DDS ang pakasinungaling, puro paasa. O okay lang jowa, paasahin ka, wag lang politiko Utang ina nila. Kita ninyo? Lahat po ng kumonsumo ng 2,000 kuryente pababa, ilibre na po natin. Putang ina, nanalo ka na lahat. Yeah? Sa bagay, yung buhok mo nga, hindi namin malaman kung totoo o hindi. Ang kuryente pa kaya? May maasahan ba tayo? Yung buhok nga, peke. Yung nagsabi pa kaya, totoo. Yeah? Ito pa, mga kababayan. Cayetano, 10K. 200 billion lang po ang gagamitin natin. Mabibigyan na ng 10,000 piso ang bawat pamilyang Pilipino. Kung gugustuhin talaga ng gobyerno, kaya po ito. 200 billion lang po ang gagamitin natin. Mabibigyan na ng 10,000 piso ang bawat pamilyang Pilipino. Kung gugustuhin talaga ng gobyerno, kaya po ito. 200. Kita ninyo? Hindi nyo yan hindi nyo makaligtaan kasi kayo mismo ginagamit ninyo yan sa mga campaign ninyo. Sa inyong mga pautot. Yeah? Sa mga pautot ninyo. Yeah? Tinuturuan nyo maging tamad ang mga Pilipino. Magbibigay kayong ganito, magbibigay kayo ng ganyan, tapos mapunta sa sugal. Kaya yung mga Pilipino hindi na nagtatrabaho. Kaya nagulat ka, ibuboto ko to. Bakit? Kasi may ayuda. Siyempre, yung Pilipinong tamad, umaasa sa ayuda, iboto. Ending, nung nanalo, walang boto. Boto, meron pa. Ang daming nabudol. Kita ninyo, mga kababayan.